afternoon, sir, ma'am. Dito tayo sa Barangay Tartariao Road, Silang, Cavite. Magkanda kami ng post-to-post inspection, hindi investigation, kasi may report na mga armed group. So ngayon, dito sila, na-inspection namin sila. Yun, talaga sa mga tamang uniform, makita mo. Iba-ibang uniform, CSO, iba. So hindi lang tayo namimigay ng shoes at saka uniform. Nagtitikip din tayo, titikip basta mali yung ginagawa ng mga gwardiya at saka agency. Dahil itong mga ito, pinabayaan sila ng agency, sabi nila pinabayaan sila. Totoo naman, no, iba-ibang uniform, kung makita mo, iba-ibang uniform nila, oh. Paano natin masabi ng mga security guard ito, uniform nila, yung iba walang lipo, ibang patches, iba-iba. Tignan mo, yung iba naman, walang patches, oh. Kuya, walang license, pinaprocess na daw. Kaya nga, itong mga baril nila, kumpiskahin natin to kasi nga yung hindi siya tama na hindi siya pwedeng magdala ng baril kasi sa attire nila, hindi siya mga security guard. So, ngayon, sa sunod, sabihin nyo sa agency nyo na okay guys, welcome sa Redels TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard, no? Pag-uusapan natin yung mahaba ng intro, no? Pero bago ang lahat guys, baka magulat kayo, no? Hindi mukhang security guard yung nagsasalita at medyo model-modelan ang dating. Kasi guys, ako po ay isa ng matagal na retired na po ako na security officer, security guard. Ako po ay nagbabahagi ng mga karanasan ko, kaalaman ko para maibahagi at magpabigay ng guidance, patnubay sa mga security guard na hindi mapapariwara, hindi mapapahamak. Kaya ako guys ay gumagawa ng mga video, pumuntuwala po kayo sa channel ko, ayan. Pindutin nyo yung playlist yan guys, ayan ang playlist. Pag nabindot nyo yung playlist guys, yan ang lalabas, yan ang lalabas. Pumunta kayo guys sa Security Guard Matters, no? Nandyan yung mga video natin na magbibigay ng kaalaman, gabay, no? Magbibigay ng makaiwas sa mga anumang kapahamakan. Although hindi pinapanood yan kasi nga hindi tayo sikat, wala tayong sources na may palaganap, kaya kung sino lang yung abutin ng video ay siyang mabibigyan ng maayos na kaalaman at gabay sa pag-duty ng security guard, no? Tulad ng pag-uusapan natin. Pero marami tayong video din guys. Kung may mga katanungan kayo regarding sa akin, sa pagkatao ko, na ako pa'y dapat paniwalaan o hindi, marami tayong video dyan guys. Ayan, video. Explore nyo yung channel ko, may idea kayo kung sino ako, no? O maniwala ba kayo, o dapat nyo paniwalaan o hindi, no? So, mag-explore na lang kayo dyan, marami tayong video dyan guys, no? So, doon tayo sa intro natin, no? Pinakbit na informing ng security guard, no? Pinakbit. Ano ba yung pinakbit? Kaya sinasabing uniform security, uniform personnel. Ay, ibig sabihin ng uniform personnel, uniforme, iisa ang mukha natin. Pari-pariho ang suot natin, kaya nga uniform, no? So doon sa video guys, ay tinatawag na report sila dahil meron na mga armed men na nagdi-deploy doon sa isang lupa. Lupa siguro yun kasi bakanting lote kadalasan. So hindi naman kasi Marte yung bakanting lote. Kaya lang na-report sila. Yung police pala ay Sir Omar ba yun? Yung nagbibigay ng mga sapatos sa mga security guard na libre. Parang ang style ng kanyang content ay parang si Colonel Busita, kung kilala nyo. Colonel Busita, ganun style. Mga kuwan ba, yung mga kuwan ba, nagbibigay ng mga assistance sa mga security personnel. Siguro, sa Susya si Sir, yung si Sir Omar. Kaya kuwan. So, may nag-report at sabi nga niya, hindi lang pamimigyan ng sapatos o pagkukuhan, sila din ay inspection din ng post-to-post inspection, lalo na kung may report, no, na ganito. So, natikita nila yung
mga gwardiya doon at nakumpiska ang mga baril na dala nila, no? So, kasi nga, at sabi doon sa video ay pinabayaan daw sila ng security agency nila. Case claim ng mga security guard ay pinabayaan daw sila ng agency nila at isa sa mga doon sa person na nakita nyo ay tinatawag na polo shirt ay isang officer nila yon kasi ganun din ang mga uniforme namin nung ako nag-officer, no? Yan yung kuwan ko. Okay, yung claim nila, pinabayaan sila ng security agency. So, ano ba klaseng pabaya? Yung hindi sila sinisweldohan? Yung hindi sila, ano ba? Ano bang klaseng pabaya? Kasi kung pabaya, totoo, kasi, pero binigyan sila ng, ng security officer in charge eh. So, yung security officer in charge, yun ang supposed to be ang kanilang tinatawag na in charge doon sa detachment nila. Siya yung nagmumonitor sa mga security guard niya. Baka siya talaga ang pabaya, yung officer na in charge nila. Kasi kung security agency ang pabaya, bakit sila nag-duty? Bakit pa sila nagre-render ng duty? Ano ba pabayang gusto nilang ipahiwatig? Kasi kung ang piling ko na pabayan agency yung hindi sila nasusilduhan ng tama, delay, o ano ba, walang sweldo, nag-duty ka. So malabo naman yata kung gano'n, no? So malamang siguro hindi sila, ang sinasabi ng pabaya yung hindi sila ina-inspeksyon, hindi sila binibigyan ng kasi meron naman silang in-charge officer eh. Baka talaga yung detachment nila ay binigay na yung authority to manage, to handle sa kanila in-charge officer na security officer nila. So, malamang na kung may pagkukulang may agency, supposed to be dapat yung security officer ang magmamanage dun sa magmumonitor ng mga performance ng mga security guard dun sa detachment. Kung tinatawag in terms of supervisory ang trabaho, siguro inisip nila bakit sinabi nila na pinabayaan kayo ng agency yung siguro walang nagsusupervise sila ng taga-agency at ano bang pabayaan na gusto nilang mangyari? Kasi bakit sila nagre-render pa ng duty kung wala namang silang sweldong natatanggap? O kaya, hindi na sila kinukuha ng agency. Malabo naman yata na magkukuhan ka. Magre-render ka pa ng duty kung sabihin mong pinapabayaan kayo ng agency nyo. Ngayon, ang tanong ko, kanino ang resulta kung kayo talaga mismo ang nagpabaya? Okay. Una-una, nahuli sila doon sa video na hindi sila pare-pareho ng uniforme, although pareho sila ng kulay. Kasi bakit? Una-una yung mga patches nila iba-iba. Siguro yung mga gwardiya doon, may dating uniforme na may patches sa ibang agency nila, sinuot lang, basta lang may ma-deploy doon sa lupa. Kasi alam mo yung bakanting luti guys, ay nag-aagawa ng mga may-ari niyan. May mga kaso yan sila. So, ang ibang may-ari, kanya-kanya silang kuha ng gwardiya para i-post dun sa lupa na meron sila. Ito naman mga gwardiya, sila ngayon ang nagpapatayan dahil gusto nila magpabilib sa kanilang mga amo. Tandaan nyo guys, kaya tayo nag-gwardiya, security guard, ay para mabuhay ang pamilya natin, magkapera tayo, no? Hindi tayo nag-security guard para gawing pangpain. Ngayon, pagdating sa uniforme, alam na alam natin yan. Nasa code of ethics yan, hindi ko lang matandaan kung ano yun, 11 ba yun o 7. You must wear your patches, proper uniform during tour of duty. No? So we are guided by the rules. Tayong mga security guard. Bakit sabihin mong pinabayaan kami ng agency? No? Ikaw mismo security guard, alam mo kung ano ang iyong violation.
So feeling ko, yung detachment na yon, agad-agad nag-deploy sila ng tao kasi siguro yung may-ari ng lupa ay gusto nang mag-deploy ng personnel doon dahil doon sa agawan ng rights na kung sino may-ari ng lupa. Ito na mga gwardiya, kahit wala sa forma sila, yung isa daw gwardiya doon ay walang lisensya. Tapos ngayon, yung ibang uniforme doon ay wala sa prescribed uniform, hindi, kaya nga sinabi pinakbit na uniforme ng security guard, nahuli. Yan yung title natin ngayon. Eh kung titingnan mo naman yung mga gwardiya na yun, ay nasa tamang edad naman, para sabihin mong, sir, inosente kami, hindi namin alam yung nangyayari. Wow naman. Sa tanda ba naman ninyo yan, eh, hindi nyo alam ang proper procedure. At isa pa, may isang security officer doon. Tanong ko lang yung security officer nila, kung ito talaga ay well-trained na security officer o talagang nilagay lang na security officer dahil malakas doon sa agency. Kumpare ng security manager nila doon sa agency nila, yun, bahala ka na dyan ha. Basta huwag mong paagaw yung lupa. Pag may umagaw dyan, alam nyo na. Ganun yun. Guys, tandaan nyo ha, ang agency ay naghahanap buhay. Nagninegosyo. Ang mga nag-hire sa agency ay nagbabayad yan. Ang agency nagbabayad sa gwardiya para tayo maswelduhan. Pero ngayon, kung ilalagay ka naman sa alanganin, malalagay ka naman sa kasadlakan, malalagay ka naman sa tinatawag na ang iyong kalayaan ay malagay sa alanganin, papayag ka ba dun guys? Magkano lang ba ang ipinalit sa iyong per araw mo? Baka nga hindi pa minimum yung agency na yun eh. Pumayag ka dahil kapit patalim ka. No? Kaya kahit na wala ka sa handa, hinire ka ng agency, hiring doon, pwede ka na. Kailangan ng tao ngayon doon. Malalaking tao ha, yung matatangkad. Tira ka naman ng tira. Kahit wala pong lisensya, okay na yan. Basta may tao doon. Okay guys, hindi tayo mga private army, mga security guard. Kasi kung once na hinire kang agency na wala kang proper na papilis bilang security guard, you are not a security guard. Even though na nagsuot ka ng proper uniform, but you have no proper papers na nag-duty ka, you are considered as a goons. You are considered as a private armed man. At tulad nung nila kuya, nasita sila ng pulis at inimbargo, kinuha nila yung baril nila, yung tinatawag, kumpiskado yung baril nila. Maaari ka pang kasuhan ng illegal possession of firearms at makukulong. Ngayon, magkano ang katapat nyo sa inyong araw? Magkano ang bayad sa inyong araw para sa kalayaan nyo na bilang taong malaya? Alam nyo ba kung anong buhay natin sa loob ng kulungan, guys? At alam nyo ba kung anong maging buhay natin, lalo na kung tayo mga mahirap, pag humarap tayo sa kaso? Alanganin tayo, guys. Alanganin tayo. Kasi una-una, kaya ka nga pumayag ng gano'n ang kalagayan mo dahil hirap ka sa pera, tapos humarap ka sa kaso ngayon. Ang tanong, ilalaban ka ba ng security officer, ng security agency mo? Kaya marami kong ginagawang video para iligtas ang ibang mga security guard na basta lang kapit, grab ng grab sa mga alanganing sitwasyon. Kung ikaw ay agency na matino, papayag ka ba na mag-duty ang security guard mo na walang lisensya? Kung ikaw ay agency matino, papayag ka ba na ang mga gwardiya mo lousy? Not in a proper uniform? Not in a proper papers? Baka yung mga baril nun, walang maayos na papilis. At ikaw naman security officer, porket security officer ka, piling mo na security officer ka na, mayroon kang responsibilidad sa mga tao mo para hindi sila mapahamak. Ako kasi nung nag-security officer,
sinasalo ko ang sitwasyon. Pero sinisituit ko na nasa maayos sila. Tulad, na-inspection yung detachment namin. Oh. Radyo. Mga may kon ngayong radyo eh. Hindi natawag na license. Pag may hawak ka radyo, may lisensya yan. Oh, may lisensya yan. So kung ikaw security officer, binigyan mo ng radyo iyong mga personnel ng mga security na wala namang license sa pag-handle ng radyo. Sino ngayon ang masisihin mo? Ikaw, officer. Kaya kampante akong sasalo sa mga problema ng mga security guard namin dahil alam ko na nasa ayos yun. Ganun yun. Na-violation lang kami dahil yung tinatawag condition ng mga radyo namin at repeater namin. Pero kung yung sinasabing operation ng security operation namin, ay kampante ako maayos kami. Proper uniform yung tao namin. May paper. Ano bang dapat bitbitin pag nag-duty? Sige nga. Code of conduct number 1. Ano ba yun? You must carry at all times during your tour of duty license, identification card, DDO mo, license to permit firearms, o ano pa. License ng firearms mo nandyan sa duty mo. Yung mga security guard na yon, una-una, uniforme nila wala sa ayos, iba-ibang patches. Wala pang license yung iba. So, ibig sabihin yun ay madali ang hiring. Ingat kayo. Ingat kayo. Huwag kayo basta-bastang sumubo. Ang problema, yung may kasama akong ganun eh. May kasama ko kwento niya, kaya nakulong siya. Nakulong siya ata ng 1 taon ba yung nakulong siya. Nag-take over sila ng bakanting lote. Ngayon, yung kabila namang nila, kabilang may-ari naman ng lupa, nag-hire din ng gwardya. Mag-take over din sa lupa. Ngayon, itong mga security officer, ang tatapang. Nag-aaway yung dalawang, kasi sila ang nag-aaway. So, nangyari, nagkaputukan ngayon. May isang gwardyang bumulagta. So, itong kasama namin, sila yung nakaposisyon sa lupa eh. Drop out silang lahat. Paks! Posisyonan sila. Pagka-posisyonan nila, dumating na yung pulis kasi tumawag na yung kabilang side eh. May nakuha na, may natumba na, may natamaan ng isang gwardya doon. Pagkatama, anong nangyari? Silang lahat doon dampot. Wala namang na sinong yung investigation pa yun eh, sinong pumutok, sinong nagkuhan. Ngayon, lagay sila sa kulungan. 1 taon siya naka-detain doon at nakalabas lang siya dahil yun nga, napatunayan sa investigation na hindi siya nakapagpuputok ng baril. Kasi may penalties pa yan yung mga procedure ng mga pulis. Ganun ka tagal ang proseso ng pag tinatawag na pag-process ng kung sino ang nakatama doon sa nakuhan. O kita mo kung paano kayo, ano pang dapat gawin kung take over to? Sir, kami yung nagkuhan dyan, sabi ng may-ari, ano bang dapat gawin? Kailangan ba mag-away kayo? Kailangan ba yung mag-away, guys? Officer sa officer, kasi pag sinabi ng officer, banatan nyo. Babanat ka rin. Diplomansya ang kailangan natin, guys. Mag-usap kayo, sir. Dali lang, sir, kasi kinuhan kami. So, anong mangyari? Number 9 sa 11 general orders to call my superior officer if not covered by instruction. Tawag ka, tawag din siya. Usap. Pabayaan nyo yung wag kayong pumayag na ginawa kayong pinangsabong kayo. Para lang sa may-ari na may pera, ginawa tayong So, napahamak ang bawat isa sa atin, pareho naman tayong mga gwardya na nangangailangan ng pera. Mag-usap ng maayos. Ganun yun.
Ang agency ganun din. Nag-hire sila ng tao. Bakit? Para ipambabala nila doon sa mga kuan. Huwag tayong masyadong kuan. Huwag masyadong gigil. Then in the end of the day, ang binayad sa atin ng agency natin, magkano? Minimum. Yung mga magulang pa na agency, anong magkano binabayad? Minimum nga. Pero 12 oras naman duty, ibig sabihin, hindi nagbabayad ng overtime at walang double pay. Walang night differential. Basta minimum lang yan. Sige. Ibang gwardiya, tinatanong ko, anong sweldo dyan? Minimum kami rito eh. Minimum. Buti na minimum. Yung pala, pagtingin, minimum yung sweldo, pero yung duty, 12 oras. Hindi minimum yun. May 4 na oras ka pang overtime. Ang feeling mo, minimum kayo. Hello? Kaya isipin nyo yan. Kung tayo magjo-duty ng security guard, we must know the rules and regulation. As a security guard, that's why they called us professional security guard. Why? Why we are professional? Because we are licensed. You have your license, so ibig sabihin, you are knowledgeable of your duty, of your function. Knowledgeable ba yung na alam mong hindi ka proper uniform, which is nasa Code of Ethics yan? Knowledgeable ba yung na humahawak ka ng baril na you have no license as a security guard? Knowledgeable ba yung ang utak mo ay makipaggera? We are not combatant. Pinilagay tayo doon para ngayon kung may mga usaping pang tinatawag na usaping pangbatas, anong gagawin? Ilagay natin sa proper procedure. Proper ay yung mga mayayaman, pinapagalaw lang nila yung pera nila para maproteksyonan yung lupa nila. Pero wala pa silang proper documentation sa lupa. So magkakaroon talaga ng conflict yun. Ngayon, tayong mga gwardiya, ginawa tayong sandwich. Huwag tayong pumayag. Tabi tayo. Tumabi tayo. Kung sabi niya, tanggal kayo lahat, ditanggal. Bakit? Magiging regular ka ba nun? Pagkatapos ng issue nila sa lupa, nila doon sa lupa nila, ang gagawin ng mayaman, aalisin din kayo doon. Tatayuan na nila ng kwan yun, okay na. So, may meaning ba ang sacrifices mo? Tulad nila ni Kuya na sa video, after, sa palagay mo mabuti, ewan ko lang anong action ni Sir Omar John. Kasi mabait naman si Sir Omar din eh. May makatao siyang mga kwan eh. Pero kung tutuduhin ka ni Sir Omar doon, pwede kang kasuhan doon. Marami kayong kaso doon. Pag may kaso na, saan tayo dadamputin? Wala tayong mga pera eh. Pang-abogado pa lang, wala na tayo eh. So guys, kaya ko ginawa tong video na to, to give knowledge sa mga security guard na huwag tayong basta sunggab ng sunggab sa trabaho gusto natin na wala naman tayong proper documentation. Especially Pilipinas to guys. The more na wala kang pera, the more na madidiin ka. Kaya kailangan ilagay mo sa maayos yung sarili mo. Paano kung may anak ka? Ikaw inaasahan sa pamilya nyo. Sumugod ka nang wala sa ayos. Magtrabaho ka lang in minimum moves. Hindi yung isasaba ka na. Isasaba ka lang. Panghigira ka doon. Hindi. Atras. Tabi. Isa na lang guys, isang senaryo. Tulad ng mga rally-rally na yan, rally-rally. Sa kumpanya, di ba? May mga rally. Natadaanan ko lang yung, ano ba yung rally na yun? Nakita ko yung gwardiya, nakatayo mag-isa. Sa harap ng nagrarally mga tao. Delikado yun, guys. Anong gagawin pag may ganun? Lock the gate. Then, call the backup. Kasi once na sinugod ka ng ralista dyan, at sinaktan ka, at maaring masawi ka pa,
Ngayon. Kasi yung security officer in charge nyo, walang alam how to handle rally. Which is tinuro din sa amin yan. Hindi ko na sabihin dito sa video na to kasi ibang usapan naman yun, ibang topic yun. Huwag kang magpakahirong tumayo doon na mag-isa, na kaya mo lahat yun. Palagay natin rally. Ganito rally. Nag-isa ka lang sa gate. Sinugod ka. So, anong gawin mo action? Lalaban ka kasi may baril ka naman, sabi mo. So, itong ginawa mo, ginamitan mo ng baril. So, pagkatapos, nagpaputo ka ngayon. May tinamaan kang 2, 3, 4. So, kung hindi yun nasawi, ang kaso mo, frustrated homicide. Pero kung nasawi yun, ang kaso mo, murder. Ngayon, kung hindi ka naman gumamit ng armas, ano mangyayari sa iyo? Maaaring ikaw ang masawi sa sitwasyon. Case-to-case basis na. So, kahit saan ka pumunta, lugi ka. Di ba? So, ngayon, ikaw, dahil wala kang knowledge, anong ginawa mo? Napunta ka sa sala sa init, sala sa lamig na sitwasyon. Sinugod ka na eh. Realista eh. Sir, ginamitan ko na eh. Sinugod na ako, ginamitan ko na ng armas. But still, pagdating ng pagkatapos sa sitwasyon, ikaw pa rin ang tagilid. Ngayon, yung other side naman, ikaw naman ang parang ganito, buhay ka, pero baldado ka. O kaya, bedridden ka. Dahil hindi mo alam kung anong action na gagawin mo sa duty mo. Diba? Ganun yun, guys. Kaya kaming mga na-assign sa malalaking kumpanya, binibigyan kami ng tinatawag na enhancement training how to handle situation para hindi tayo mapahama. Di ba? Yun. Ngayon, doon tayo sa mga gwardyang nahuli ni Sir Omar. Anong ginawa nila? Nag-duty sila na alam naman nilang wala sa ayos yung kanilang mga pormahan doon at sitwasyon. Ginawa pa rin nila kasi bakit? Basta lang gustong kumita ng minimum earner. No. So, hindi nila inisip ang kanilang kaligtasan, ang kanilang kalayaan na maaaring makulong silang nawala sa oras dahil hindi nila alam ang rules and regulation being guardia, being security guard. No? At remember guys, pag wala kang pang-abogado dito sa Pilipinas, malamang-lamang tingga ka ng matagal-tagal. Ang kaso mo, illegal possession of firearms at not wearing proper uniform, di ba? Natingga ka. Kaya alam mo dito yun lang kaso mo, pero yung malaki-laking kaso, mga bilyon-bilyon, walang kulong yun. Mapera ka eh. Kaya mo mag-hire ng maraming abogado eh. Yung tandaan nyo guys. Okay? So ito ang kaya ko tinapik to na pinakbit na uniforme ng security guard. Nahuli. Okay? So, I hope na naintindihan nyo at naliwanagan ang isip nyo. Naliwanagan kayo guys, like the video. At kung naguluhan po yun, dislike the video. Ang mga bagong dalaw, papindot ng subscribe button. Idamay nyo na yung notification bell natin. At kita-kita tayo sa next video guys. Bye-bye!